Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at bongga ngayong gabi. So sana lahat kayo nakapag-almusal na, naka-dinner na, alam mo yon. Kasi tawag dito, hating gabi na dito, grabe, naluloka ako. So ang pinaka nakakaloka sa eksena kanina doon sa Miss Cosmo, yung sobrang tagal nagsimula, alam mo yon. Sabi kasi umulan daw, so pinatigil muna yung ulan. So yon, paano naman kasi open air, di ba? So yon, so ano ba yung ginawa ko today? Today, sobrang busy ko sa school kasi nga malapit na ang exam ng mga bata. So itong weekend na to, magiging busy ako sa paggawa ng test paper. Tapos, ayun, kanina kasi anniversary namin ni 12 years na kami. Tapos yun, kumain kami, nag-dinner kami sa labas. Pagkatapos, ayun, nasaya naman kasi sobrang panalo Korean restaurant yung kinainan namin. O, di ba? Bongga. Pagkatapos, ano pa ba yung mga ginawa namin kanina? Madami kaming ginawa. Ayun. So, syempre, inabangan ko yung Miss Cosmo. Sa amin ganun, 6 o'clock. So, ako naman, ang tabay naman ako 6 o'clock. Tapos, naging 7 o'clock, naging 7:30. Hanggang sa inabot na siya ng alas 9. At ayun, so syempre pinanood ko siya ng bonggang-bongga yung galawan ng mga kandidata. So yon, ano ba ang machichika ko sa inyo? Syempre nagulat ako kasi ang inaasahan ko talagang national costume ni Atisa, yung mga naglalabas na trending dyan sa social media kahapon. Tapos sabi ko, ay nako, mukhang eto nyata. Pero in fairness, maganda sana kung ganun kasi mas makakagalaw siya. Pero may idea na ako na parang hindi naman yon kasi parang feeling ko ang gumawa ng national costume niya katulad ng nanalo doon na national costume sa Miss Universe Philippines kasi yun yung designer niya, di ba? So sabi ko, hindi naman ganun gumawa ng national costume yun. Siyempre, ang gagawin nilang national costume, mas bongga, mas panalo. Tapos kanina, doon sa entablado, yun lumabas na si Atisa. My gosh, naloka ako ng bongga-bongga. Sabi ko, wow, ang ganda. In fairness naman kay Atisa, winner. Winner yung styling, winner yung makeup, winner yung galawan. In fairness sa kanya. Ang ganda ng mukha. Sino makakaisip na Diyosa? 'Di ba? Jezabel, ganon. Diyosang Jezabel ang lalabas kanina. Alam nyo, ang pinakabongga doon, yung pasabog niya, yung pabubbles niya, talagang pak, ang winner nung dating. Sa pansin ko lang, sa lahat ng ginagawa ni Atisa na manalo na national lang, trademark kay Atisa manalo talaga yung kailangan may ginaganong-ganon siya sa kamay, no? So talagang very Atisa manalo yung mga ganong eksena at ganong move. Nasimulan niya sa Miss International, tapos sa Miss Universe Philippines, ganon din, may pag-ganon-ganon din, napaikot-ikot siya. Pagkatapos ngayon naman, ayun din, may pag-ganon-ganon din. So, color orange, di ba? Nakakaloka. Kakaiba yung kulay. Sobrang maganda yung choices ng kulay kasi it's about parang goldfish, ganon. Di ba ang goldfish kasi kulay siya, kulay orange na yung kaliskis niya. So sabi ko, ay okay. So kung iisipin mo, hindi madali ito kasi talagang mag-iiba yung kulay ni Atisa Manalo doon sa orange. Pwedeng maputi siya, pwedeng hindi. And performance, panalo yung performance. Yung unang part, yung paglabas niya, talagang ayun, grabe. So ito yung nagiging problema kay Atisa Manalo. Kapag nasisigawan na siya ng maraming tao, kinakabahan siya. Tapos, yung unang labas niya, medyo nagkakaroon siya ng awkward moment kasi parang feeling ko dun kasi sa part na yon parang na-overwhelm siya tapos parang gusto niyang magpakita ng mas bonggang performance so nakalimutan niyang ngumiti. So yun, nakaka-keep smiling na siya doon. So sabi ko nga sana si Atisa kasi talagang dapat huwag siyang mag-iisip ng kung ano-ano, ibigay lang niya yung best niya, ayun lang, ibigay lang niya yung dapat niyang ipakita kasi medyo pag naka-program ka kasi medyo mahihirapan ka talaga i-perform ng todo kasi
iniisip mo, ano ba yung magandang gagawin ko dito? Kasi ayun parang humahabol siya doon na kailangan palo ako dito, kailangan eksena ako dito. Pero in fairness naman, yung paglakad niya ng ganon, nakabawi doon si Atisa Manalo. Talagang sobrang panalo yung mga posing niya doon. Ayun na-overcome niya na yung kaba. Kaya naibigay niya na yung magagandang eksena. And then masasabi ko performance level naman. At umabot naman talaga siya to the point na parang isa siya sa mga magagandang national costume na nag-present dito. Sabi ko nga, importante sa akin yung presentation ng girls kasi doon mo makikita na talagang dapat yung galawan nila ay ibibigay nila ng 100%. At doon mo dapat makikita yung galawan na dapat ay talagang ibinubuhos niya ng todo. So, doon sa part na yon, yung nakita ko naman na talagang nag-perform siya, sabi ko, ay okay. Ayoko kasi doon sa kandidata na naglalakad lang, walang ginagawa. Ayoko noon. Ayoko yung katulad ng ginawa ni Colombia na ang ganda-ganda ng suot-suot mo, ang ganda-ganda mo, pero wala ka namang ginagawa eksena. So, parang feeling ko hindi. Kaya sabi ko, ay medyo hindi maganda yung performance. So, para sa akin, kailangan talaga may performance level ka. In fairness kay Cambodia, sobrang ang ganda din ng performance ni Cambodia. So, kung i-relate natin dito sa national costume ni siya yung devil. Ganon. Di ba? Kasi parang ang ganda. Talagang panalo din sa performance at nakakatakot talaga siya. Yung sasabihin mo talaga, nako, nakakaloka ang beauty niya. Pero talagang isa siya sa mga performance level. Si Cambodia. Yung confidence niya, di ba, winner. And then si Thailand, bongga din talaga yung galawan ni Thailand. Talagang bigay na bigay siya, buhos na buhos siya. At sabi ko, ay, winner talaga si Thailand. Iba din talaga. At banig yun ha, yung suot-suot niya. Pero na-perform niya pa ng bonggang-bongga. Kaya sabi ko, oh my God, I love Thailand. O, di ba? Kasi talagang mamahalin mo siya sa eksena niya. At magaling yung presentation niya. And then, of course, ayun, si Atisa Manalo, tulad din na sinabi ko, talagang level up talaga yung eksena ni Atisa na talagang masasabi ko, oh my God, Atisa Manalo, ayaw magpakabog. At, syempre, naloka tayo, Indonesia. O, di ba? Si Indonesia kumain ng airtime. Nakakawindang. Talagang perform siya. In fairness, kay Vietnam, ay, nako, sobrang winner. Si Vietnam talaga, masasabi ko, ang ganda ng national costume, ang ganda ng pasabog, grabe yung paandar, may pa-fireworks pa. Ako si Atisa Manalo, may pa-bubble siya naman, may pa-fireworks. So, yon. And then, sama natin si Indonesia. Si Indonesia kasi isa dito sa mga nakikita ko na talagang kumabog din kanina. Oy, Vietnam, at saka gusto ko din si India. Si India talaga, bongga. Pero total suma sa Southeast Asia, talaga ang pinaka napansin ko ay si Cambodia, Philippines, Vietnam, at saka sino ba? Si Philippines, si Cambodia, si Vietnam, may isa pa eh. So, yun. So, talagang sabi ko, Thailand, na talagang masasabi ko, yung performance level nila ay talagang winner. Di ba? Talagang panalo talaga at masasabi mo talaga na dito talaga nag-perform. Pero sino nga ba ang pinakamagandang performance? Actually, ang hirap i-rate neto eh. Kasi kung iisipin mo, magiging bias kapag sinabi mo si Philippines. So, di ba? But si Philippines yung masasabi ko na pinakamaganda sa kanila. Ayun yon. Pangalawa si Vietnam. Pero sa kanila, in fairness, sa kanilang lahat, siguro, ang pinakamagandang performance, syempre yung ginawa ni Vietnam. Syempre yung pinakita ni Vietnam dito, kakaiba. At talagang winner talaga. Pagkatapos sumunod ay si Philippines. Kasi parang grabe yung kadyosahan ni Philippines. At tapos si Thailand, Cambodia. Kaya nga sabi ko, hirap i-rate kasi lahat sila magaling. Pero sino ang nagustuhan mo sa kanila? Kung pagpipiliin ka, sino ang gusto mo? Si Vietnam, si Thailand, si Philippines, o etong si Cambodia? Yung performance nila na nakita mo, sino ang bet mo talaga na parang masasabi mo, ay eto talaga, performance level talaga siya.
Kasi kung tutuusin para sa akin, lahat naman sila talaga perform. Pero ang tinatanong ko sa'yo, sino yung pinaka-the best para sa'yo? Sino yung nakita mo na talagang, ay grabe, umarangkada to ng bonggang-bongga. So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo at sino ang nakita mong best sa kanilang apat. Di ba? So, yon. So, ako para sa akin, lahat sila magaling. In fairness naman sa Miss Cosmo, no, winner din talaga yung bawat eksena ng kandidata at nakita naman natin grabe yung performance ng bawat isa at winner na winner yung mga galawan nila. Kaya lang, syempre, isa lang ang mananalo, di ba? So, syempre, dapat bumoto na tayo kay Atisa Manalo kasi nag-start na naman yung botohan at sana mag number 1 tayo dito. So, yun guys. So, syempre, bukas ang aabangan naman natin sa Cosmo yung fashion show. O, di ba? Kasi meron pa silang pasabog bukas. May fashion show pang magaganap. Kaya, ayun yung antabayanan natin bukas. And then, bukas abangan nyo yung live ko. Kasi bukas magla-live ako before fashion show. So, yun guys. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa naganap kanina na labanan dito sa sa NATCOS preliminary competition, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga chika natin. So yun guys, maraming salamat po. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.